Kaibigan, mayroon po nagpatanong sa atin, gusto po daw nilang malaman kung sino po daw yung mastermind po nagpahuli kay BBM. Pwede po ba na i-upload natin at tugunan po yung tanong nila? Okay lang po ba sa side ko? Okay lang po daw guys, basta hindi naman po ito masama yung tanong nila, no? Sagutin lang po natin kung sino po yung mastermind. Alam po ninyo kung sino po talaga. Kaibigan, sino po ba? Oo nga. Alam po niyo kung sino po yung mastermind. Alam na po niyo yan kung sino. Kung sino man po yung pinakahigpit na kalaban po ng mga Duterte, sila po yon, ha? Kaya dapat po talaga yung mga ipinapaabot po ninyo na ganyan ay maraming salamat dahil po natugunan po natin lagi. Nandito si kaibigan. Basta sinasabi po ng ating kaibigan na number 1 din po doon si Trillanes at saka sekreto lang po yung, hindi ko na lang babagitin kung sino po sila. Basta sekreto na lang po ang kanilang ginagawa. Kaya gusto po nila na maidiin po talaga. Pero kaibigan, grabe po yung kalat na mga pagpapaabot tungkol po sa ginawa po ng mga vlogger na paabot po sa social media. Totoo po talaga siguro ito dahil po ay maraming nagsasabi na 100 million po ang binayad po ni Lisa po doon sa sa ICC para lang po madiin si Duterte at mahuli at tugunan po ang kanilang request. Grabe, no? Oo nga, kung totoo po ito guys, sabi ng ating kaibigan, kung totoo po ito, malaking gulo. Mayroon pong babae na nako po, mayroon pong babae daw na manigas po dito kung ano man po ang kanyang ginawa. Sino po sila kaibigan? Bakit po yung nasabi na mayroong babae na magsasapir? Pag malaman po ito guys na binabayaran po nila ito, pag totoo ito, mayroon pong kalalagyan po kung sino man po yung bumayad o kung sino po sila yung nagpalayo aning kasuha na para lang madiin si Duterte. So mayroon pong sabi ng ating kaibigan na nakikita niya mayroong babae na magsasapir po dito sa kanyang ginagawa. Grabe. Sabi ng ating kaibigan guys, abangan na lang po ninyo kung sinong babae yan na mayroon pong malalagyan. Hindi naman po masama po yung ipapaabot natin, basta mayroon lang babae na matutumbok dito guys. Malalaman po niyo yan sa pagdating po ng panahon. Kapag si Duterte ay makalaya, nakakaawa po daw talaga ang mangyayari sa mga kalaban na kumakampi po sa kabila at yung ginawa po nila dito na paninira po sa mga Duterte. Kasi po grabe, tama si kaibigan guys. So, dapat naman po pala na pwede na yung mga pulis lang po yung manghuli kay Duterte. Bakit po pinakialaman pa yung buhay ng ibang bansa? Bakit po sila pa yung inuutusan para po magpalabas po ng warrant of arrest? Pwede naman po pala yung Pilipinas na lang po magbigay po ng batas. Bakit po parang masasabi natin kaibigan na parang totoo po talaga yung mga ipinapaabot ng mga tao na yun. Ito lang yung masabi po ng ating kaibigan guys. Dapat po ngayon mag-ingat lang tayo sa lahat po ng mga supporters po ng mga Duterte. Yun po talaga na wag po kayong magkampante, lalo na po malapit ang halalan, lalo na po yung mga kabila. Kasi nakita ng ating kaibigan na hindi po natin alam ngayong halalan na ito kung ano po ang mangyayari. Basta salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. Yun po ang sabi ng ating kaibigan na mayroon pong babae talaga dito na maningil, naagi mga babae diring singilon ba sa ilang gibuhat nga kung tinuod man Kaibigan, meron po akong itatanong po sa inyo. Kumusta man yung asawa ni BBM ngayon? Maraming nagsasabi nakalaya na daw. Totoo talaga guys yung balita na mayroon talagang namatay at saka si Lisa po talaga yung hinold po talaga po talaga. Totoo talaga guys.
Yun po talaga ang sabi ng ating kaibigan. Kaya hindi na lang po natin na pakialaman po yung buhay nila. At least mayroon na po nakapag bigay po ng pansin nito doon sa ibang bansa na yun, hinold. At saka kung totoo man po ay nakalaya na at yung asawa ni BBM, dapat po makikita na po natin dito sa mga. Pero wala kayong makikitang balita mapanood sa iba, no, doon sa ABS-CBN. Wala kayong makikita ng mga antay. Kasi po parang sila po yung may-ari siguro yung kaibigan. Oo. Sa lahat po nang makapanood sa ato ang mga video, paki-share na lang sa inyo guys. Pag-amping na lang mo. Kaya nga ang halalan karo mo init gyapon. No, sana po ay walang mangyaring kaguluhan po dito sa ating bansa para po ay manatili po tayong manirahan po dito sa mundong ito sa ating bansa na walang makikita na mga aktual na mayroong mga buhay na nawala. Yun po. Sa lahat po ng mga tao na selfish sa politiko, huwag po kayong mag-selfish ha. Kasi po hindi naman po yung pag-selfish natin ay dala-dala nato na dito sa pagkamatay nato, dili man na mamadala. Oo, kahit pa gano pa kayaman, kung buhay mo ay kunin ng Panginoon, kahit bilhin mo man yung buhay ay hindi po yan mabibili. Ang maganda po dito sana kung alam lang po ninyo, kung mabuti pa lang sana yung nakapasok sa inyong puso at saka yung utak nyo, no, na dapat po ay magmahalan po at hindi sakim, no, para lang yumaman ka, para lang makapanira ka. Yun, dapat po talaga ngayon ay lalo na malapit na po talaga yung paghuhukom, no. Dapat po yung mga tao makapanood sa atin, lalo na yung mga tao na mga puro na lang bisyo, mga adik, isipin po. Oo, sabi natin, isipin po niyo mabuti kung sa pamilya mo yan, no, na gawan. Dapat po pag-isipan natin kung gumawa man tayo ng kasalanan, dapat po ipauna, no, kung sa pamilya mo yan na nangyari, ano po ba ang mangyayari po sa iyong isipan at sa puso mo, kung ano po ang magagawa mo. Di masakit po talaga. Kaya dapat po kung gumawa tayo ng kalukuhan, dapat po ay lagi po tayong mag-advance sa utok nato nga dili ato buhaton kitungod kay luoy ang mga biktima. Dapat po ay lagi kayong magpasalamat ng Panginoon dahil po ay hanggang ngayon dito pa yung buhay nyo, kahit po nakagawa kayo ng kasalanan, kasamaan. Yun po ang nais po natin na maiparating dito kaibigan. Maraming salamat kaibigan. Di na ako magtatagal guys. Mag-ingat na lang po tayong lahat.